para sa inyong lahat. Hindi, zero mag-record ka for your use din. Ayan, kung nagre-record na kayo, type QWERTY. Type QWERTY kung nagre-record na kayo. Ayan, goods na. Ayan, sabi ni Ivan. Alright, thank you, Ivan, for, being a good Samaritan. Palakpakan niyo si Ivan. Palakpakan mo din, Sira. Ako naman, Sira, baka di mo palakpakan. Kasi 'pag di mo pinalakpakan si Ivan baka hindi niya ipanood sa'yo 'no, to everyone except Sira. Magiging delulol tayo nun. Oops. Ayan, so anyway, so 'yan 'no, going back, so add lang natin dito PNG, ayan, WDP logo. And then, gusto ko siya i-center 'no, gusto ko siya i-center. So ise-center natin 'yan. Center, 'yan. Tapos ilagay niyo si IMG sa loob. Yung center tag na 'to para lang 'yan i-center yung 'yan, para lang niya i-center yung mga elements na nasa loob nun 'no. In other words 'yan, mag-type na lang kayo ng ganyan, center, tapos lahat na nasa loob ng center na block na 'to is ise-center niya. Let's see kung nag-center siya, ayan. 'No, para 'di na tayo mag-CSS, magse-center tayo ng mga ganyan, at least dito diretso na 'no, simple life, ayan. Okay. So, any questions guys? I-copy paste ko lang din 'to baka ano, may mga nalilito. Pero ano, pre i ipa ipi ipasa mo pa rin sa'kin for ano, baka gawin nilang podcast, ayan. Uy, tayo mag-enter, ayan. Basta 'yan yung itsura niya guys 'no. Ayan, so IMG source, ganyan center, ayan, all that thing, 'no? And then, we're going to put another IMG kasi nga napansin natin na meron tayong image dito, image natin. So, i-paste nyo diyan kahit sino, kahit crush niyo, okey lang 'yan 'no. Tapos ipadala niyo rin sa crush niyo 'tong webpage natin. Anyway, so 'yan 'no, IMG and then another IMG tag 'no, for the image, void tag or self-closing tag, ayan. Tapos, okey, just copy na nga lang natin. Mapahirapan pa ba natin sarili natin guys. Ayan 'no, copy na lang natin. Tapos ang ginagawa 'pag kinaka-copy paste, ayan, sa assets, ayan, target mo ngayon is mypic.jpg, mypic.jpg, and then palitan mo yung alt text ay, JPH. Palitan mo yung alt text sa my picture, ganyan, or my picture, your Genjinir Devs picture, anything, 'no? So 'yan 'no, lumabas na si picture, alright. Ngayon, ang next concern ko diyan, siyempre nakita niyo naman 'yan, 'di ba? Ang ganda, 'di ba? Magkatabi silang ganyan. Ngayon ang idea ko is, I'm going to put margin. So yung margin kasi it's something na, imagine ninyo, actually feeling ko ito na lang 'no, i-inspect na lang natin 'yan. Imagine ninyo ito, 'yan 'di ba may main picture tayo diyan. So, saan ba yung computed dito? Ba't kasi gumalaw pababa? Another example na lang. So, ito yung margin 'no, anything that is beyond 'no. So, for example, ito yung buong box. Ito yung uy, so new paint tayo. So, halimbawa ito yung buong box 'no.
box model ang tawag dito guys, So, anything that pushes that is beyond your box, that is your margin, no? And anything within, no, is your padding. So, for now, ang iniisip ko 'pag margin is, parang nagbibigay kayo ng spacing between 2 boxes. Tapos ito yung padding, as you can see may space siya, 'di ba? So, 'to may space dito, may space dito, may space dito, may space dito. So, yun yung padding, no? Tapos ito yung nasa labas, margin 'yan. So, siyempre, type nyo J kung somewhat gets niyo siya. Yan, somewhat or somehow. Yeah. Ayan. So, ngayon ang gusto kong gawin diyan is I'm going to enclose per image ng div para yan, i-enclose ko lang mga 'to. So, yan, Control X, lagay ko diyan. Ayan. Tapos ito din. Kasi ang gusto kong gawin, parang div na lang diyan, 'di ba? Tab, ayan. So, I just press the tab key, tab key. Para dito, ang gagawin ko na lang diyan is I'm going to put margin. Kasi I will also enclose din dito 'no, yang margin na yan, ito kasi ito at ito will be also divs 'no. Yung div is like division, non-semantic siya. Ang pinakaiba ng non-semantic, ito, bigyan ko na lang kayo ng non-semantic versus semantic HTML. So, lahat ng parts ng website, in essence, kaya mo siyang gawing ito, non-semantic. Ayan. So, in essence kasi puwede mo kasing ito kasi is semantic, it's for readability purposes. Para malaman mo, okay, if I put code sa header tag, header 'yan, o ganyan. Parang ito yung expectation ko if I write in semantic, 'pag non-semantic, I can put everything in divs, 'no? So, what we're doing right now is we're putting everything in divs. Kasi 'yan, yeah, mas madali siya kasi isipin mo ba kung anong klaseng semantic eme yung dapat kong ilagay diyan, So, ngayon sa div natin ilalagay ko lang diyan margin 10px 0. So, ngayon dapat may some sort of spacing between the two things. Ayan, may some sort of spacing. Ngayon si div kasi, it's like block display, naka-display block kasi yan. So, ano yan, parang the the thing there is like parang naka-stack, 'di ba? Parang blocks na nagpatong-patong ka in a straight line. It occupies the entire width, no? Yung mga div. So, yeah, kaya naging ganito siya yung arrangement niya. Unlike kanina, since nasa loob siya ng center, no? So nagkadikit sila, 'di ba? Kasi hindi sila naka-display block, naka-inline yata si si center. I don't know the exact term. So dito sa at least in div, you can rest assured, no, na parang ganito yung kanyang siste. Block per block na nag-i-stack sila. Okay? So, ayan, kaya ganyan yung itsura niya, no? From magkadikit, naging nagkaya sila ng konti, no? And then, syempre may spacing yan kasi we put margin. Paano pag wala? Take note, si browser may siya, meron siyang sariling interpretation ng margin. Ayan, pag wala, ayan, nagkadikit sila ng konti. Pag meron, ayan, bumaba siya. 'Di ba nakita niyo yung change? So, parang meron kasi siyang si browser meron siyang default na margins, 'no? Default margin, default. Kaya minsan, we declare, 'no, naglalagay tayo ng code sa sa CSS, kung gusto natin ng parang border box lang siya na styling. Which is another lesson, 'no, I think, June will tackle it, 'no? Ayan.
So, bibilisan natin yung konti para at least meron tayong makitang progress. Okay, so may nakasunod ba guys? Type H kung nakasunod. Alright, sige. So, for the benefit of everybody, syempre may mga hindi nakasunod dyan. So, control A, C, ayan. Tapos, ito, ayan. Pastean natin dyan. Ayan. Tapos, yung ating CSS ay ito pa so far. Compare na lang, okay? Para di naman kayo mahirapan. So, ito yung maganda pag ano. Okay, so, ayan, no? So, ngayon na yung ibig sabihin nito ito pala shorthand pala siya 'no, ang ginawa natin diyan is shorthand. Kasi si margin may margin top siya, may margin bottom siya, may margin left, tsaka may margin right lang, may, margin left, and then may margin right. Ngayon, i-ano natin 'to, para di magka-error. So, ang ginagawa ko lang diyan is I highlight this and then control plus forward slash. So, yun yung shortcut. So, dito what I press is control plus arrow slash. Ayan. Ayan yung pinindot ko guys. Okay? Diyan sa chat. For the commenting, no? Para di nyo na alamin kung paano mag-comment sa CSS, paano mag-comment sa HTML. So, by the way, yung comments, yan ang hindi mababasa ng browser. So, skip niya yan. Kahit sa other programming languages, if you comments to remind you of something or to help your fellow developer, so we put comments, no? So, in VS Code, the shortcut is control plus forward slash. Ngayon dito, ibig sabihin nito, yung text dito, sa left side, it's the top and bottom. Tapos, 0 naman, yung sa left and right. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. So, in essence, what it means is, margin 10px, 10px, 0px, tapos 0. Ganyan lang siya. Kasi naman lahat yan nilagay mo, ilagay mo na lang ganito, di ba? Shorthand property. Okay? Gets ba guys? Ayun. So, malapit na mag-9, which is start ni AJ Jimenez's na ano. So, mag-refer kayo dun sa announcement kung saan siya magtuturo kasi mag-overtime tayo ng konti para meron tayong sense of accomplishment ne. So, siguro si AJ kung nandito siya, so pupunta lang siya dito and then magla-live siya, no? Pakisabihin na lang din mga admins if nandito kayo na mag-ano siya, pwede na siya magsimula, no? And then open up the Android dev. Kung gusto niyo lumipat doon, go ka lang. If you guys are into Android dev. Okay? Mag-overtime tayo ng konti, so nanonood daw siya. Sorry na, pre. Ayan, basta yan, pre. Nanonood daw siya. Ayan, mag-overtime natin ng konti, 9:30. So, you just proceed to his channel if he's gonna start. No? Si AJ. Ayan. So, ngayon, what we're gonna do next is siguro in a way, ayan. So, maglalagay tayo ng height, no? So, sabihin natin yung height natin na gusto ay equals height attribute to, height attribute. So, we're specifying the height of the image. No, pati dito, I want to specify the height of the image here para mas madali siya tingnan for me, So, 100px. And dito, let's say, 300px, I think. So, we just entered, and then, yan, we put the pixel px length, no, ng height na gusto natin in our own estimation, and then yan ang lumabas. As you can see, ang liit, no? Ang liit. So, ngayon, papalaki natin, let's say 400px, no, para mas magandang tingnan.
Ayan, let's see. Ayan, okay na, no? So, 400px. Ngayon, as you can see here, may some sort of ano siya. Ay, by the way, nakasunod ba kayo, guys? So, height attribute. Okay, so here we're just describing the image, no? What it's gonna look like. So here may tatlo tayong attribute, may alt text, may source, kung saan yung source ng image natin, and then height. What's the height of the image? And then meron din tayong width, if you wanna specify the width, pero ayokong specify ng width eh. Gusto ko height. Ne. Okay. So, yan. And then, ano pa ba? So, we got two guys here, 100px and 400px. And then next, gusto ko nung ano, what I want to happen is parang may ano, ganyan, kasi mas cool siyang tingnan, di ba? So, ngayon ang gagawin natin is, we're gonna head here. We're going to target this one, the my picture. So, what we usually do is we put the class or ID attribute. Ngayon, si class attribute, yun yung if there will be multiple elements in the page na same styling, so you use a class. Parang classroom, di ba? Sa classroom, meron kang multiple students wearing the same uniform. Di ba? So, let's say your school has a uniform. Isipin nyo mga elementary students kayo. So, in a classroom, maraming naka-uniform na same lang. No? So, sabihin, you can use the same styling to multiple elements. Ngayon, ID, yung ID, okay, let's just put halimbawa, dito, for example, ID dito. ID, ayan. So, ID, FWD, ayan. And then this one, I will put class. This is going to be main picture. Ayan. So, ang class ngayon, ibig sabihin, I can put that stuff everywhere, no? The styling of the main picture. Halimbawa, kung another image, for example, this image will get this class, ibig sabihin, parehas na sila ng styling. Maaaring iba sila ng image source, pero parehas sila ng styling. For example, no? Sa uniform nga, no? Parehas kayo ng uniform. Kung lahat kayo ay boys, parehas kayo ng uniform, pero magkaiba yung tao. Gets? Gets ba yun, guys? Gets ba yun? Uy. Ayan. Gets daw. Pero, si ID, guys, parehas ba kayo ng ID na mga kaklase nyo? Halimbawa, si Ivan De Jesus, ba? Tapos si Renz King Gayakaw, Kakayaw, yung apelido mo ulit pre. Ayan, basta yon. At tapos, as you can see, magkaiba sila ng image, magkaiba sila ng tao, di ba? So, what we mean here is that IDs should be it should be unique in the page, no? So yun yung ID, dapat iisa lang siya, dapat unique siya. Okay? So yun yung that's the thing. So here sa ating ano, for example, if we want to target this IMG there, so dito, we are going just to put FWDP logo. Yan. And then dito, class will be main picture, that one. So pinakaiba for class, there will be a dot sign in the front, and then this one, pound sign in the front. Pound sign is for the ID, and the dot here is for the classes. Okay? Gets? Okay, repeat. Pound sign is for, type nyo nga guys dyan sa chat box. Pound sign is for ID, dot is for class. Type nyo nga dyan guys sa ating Discord chat. Ayan. Oh my God, natututo sila guys. Oh my God. Alright.
Ayun guys, pero ito rin guys, you might be tempted to use IDs, pero usually if you follow a tutorial or if you see your fellow developers code, ang nakikita mo usually is lahat yan naka-classes, bihira lang yung naka-ID. Kasi usually if you are going to, build large websites or websites in general, usually IDs, they create some trouble. Kasi yun nga, aalamin mo kung ano yung unique sa page eh. 'Di ba? Pero for example, your fellow developer doesn't know the unique lang pala siya and then you apply it somewhere. Bad practice na agad, 'di ba? Ang dami mong ID, 'di ba? Eh same description, same element, multiple stuff, pero halimbawa, hindi lang ng developer, ID pala yung kabilang file. Tapos in-ID niya dito. So, usually IDs, they create some problems. Kasi kailangan mo pa edit ulit, convert it to class, if you use it somewhere, di ba? So, usually people, they tend to refrain from using IDs, no? Kung maraming ID yan yung page mo ba, matakot ka na. Yeah, so, that's the thing, no? So, gets ba yon? Gets ba siya? Ayan. Ne. So, let's go back here. Get chicles. Tama. So, let's remove this thing. And then, remove na yung ID. Kasi di naman kasi kailangan. Unless kung kailangan ko siyang i-target for height. Kasi meron na ba tayong paggagamitin for ID din. Okay, for main picture. So, dito, I want to put yung border, di ba? Border radius ang tawag. So, parang curve, di ba? We like, uy, pwede nakita natin yun. Uy, grammar, designer na ako. So, lagay mo lang dyan. Border radius 5px. Pwede yan dyan, 10px, pwede yan naka-percent, pwede naka-ph. Pero for your, yan, no, for your, power use, since lahat naman tayo ay beginners, supposedly, no? So, px, 5px. Border radius property value. Ayan. So, ngayon, ang itsura nan, if you save it, ayun, 'di ba? So, parehas na siya dito, no? Meron na siyang ayan, meron na siyang ganitong styling, ne. So, round, 'di ba ang ganda, 'no? Sabihin mo designer na ako, maganda 'yan, 'no? Meron na siyang border, knocks naman 'yan, 'no? Ang ganda ng itsura, ne. Ayan. Now, anong susunod? Ito na, si Gengineer.dev. Nakita natin diyan, oh, ang ganda, 'no? Meron siyang gradient. So ngayon, ang gagawin ko diyan, nauna kong gagawin diyan is to put that of course, the entire thing in a by the way, we have 24 minutes left. So maglalagay tayo ulit ng div kasi kakagat naman yung margin natin, 'di ba? So ngayon si div ulit, ayan, as you can see may engineer.dev diyan. Let's say that's H2. H1 I think, and then engineer.dev, no? Baka naglagay tayo ng H1 sa loob ng division. And as you can see, meron siyang font style. Hindi siya Times New Roman. Kasi pag supposedly if you compare here, Times New Roman pa lang siya. Okay. So what are we going to do there, no? So ngayon hanapin natin kung anong font yan. And that font is, hanapin natin sa fonts.google.com. Okay, so that's one Google fonts that we can search. So, paste ko lang dito. Okay, rounded corners. Alright, no? Ayan guys, no? Punta kayo dyan sa fonts.google.com. Sabihin nyo sa akin kung nakapunta na kayo. And then, naglo-load pa siya, di ba? Siyempre, Pilipinas tayo, so matagal. Tapos, type nyo lang dyan, tech. Ayan, tech.
As you can see, meron tayong ShareTech Mono. I think this is ShareTech Mono. So, pinutin niyo yan. Ayan, basta search nyo lang tech. Sa search bar, search nyo yung tech, and then here we go, 'di ba? May ganyan na siya, no eh. So ngayon, we're going to select the things, ayan, no. So available lang is regular 400. So select mo lang yung regular 400. Ayan, then delete natin tong poppins kasi sa inyo namang view, wala namang yan, no. Poppins not part of the view. And then, nakasunod ba? Nandito na ba kayo sa share monotech? Type B kung nandun na kayo. B. Sige, Lawrence. Here, I will share the link to you. Tapos, ayun guys, so import. Oh my God. Pwede rin link, pero I'm a fan of import. Personal preference, no? Yun din, sa ID rin pala, din sa ID and class, it all boils down to your personal preference. Okay? Ngayon, ayan, no? So, copy natin yan. Tapos, paste natin to sa styles.css, yung pinakatuktok niya, no? Pinakatuktok, paste natin, import. Okay. Ngayon, nakasunod ba guys? Pinis na ba natin itong import, copy this, paste dito. Nakasunod ba guys? Type J kung nakasunod, as in job. Nakasunod. Ayan. So, sa'yo, Renz King. Tama. Ayan, no? Ngayon, so na-import na natin siya. As you can see here, may suggestion siya. CSS rules to specify families. Copy mo lang yan. Then CSS rules to specify families. Font family. So, font family property. Paste mo dito sa body. Ayan. So, share tech mono. Ang favorite ko actually, di actually sa akin para makita ko kung kumagat yung font. Ang usually nilalagay ko is, naglalagay ko ng second one na ibang-iba sa styling nung first one. So, in this case, gusto ko times by one. Para alam ko agad kung hindi kumagat yung nilagay ko. Okay? Ngayon, nilagay ko siya sa loob ng body tag, body selector rather. Ayan. So, font family is ayan, mga fonts where you put the series, no? Mga fonts. Halimbawa, kung nag-fail to, then ang ilo-load ay yung susunod. For example, hindi nakita si ShareTech Mono. So, yung isusunod niya ay si Times New Roman. Okay? And then next, yung times, and then serif. No, halimbawa, if this fails, hindi nahanap to, ang maglo-load ay yung Times New Roman. Font family. Font family property. Gets, type letter Y kung gets. Ayan, sa sa email. Isi-send ko sa inyo sa email. Ayan, kaya mahalaga mag-feedback form, guys. Ne. Okay? Ngayon, let's see, no, kung kumagat siya. Ayan, kumagat, guys. Congratulations to us. Ayan, 'di ba? Cool na, 'di ba, no? Cool, no? Para tayong programmer talaga, ne. O ngayon, balik tayo diyan. So, ngayon babaguhin natin yung 'tong 'di ba 'tong gdiv. So, ang gusto ko diyan, ilagay ko diyan yung parang card, no? Card na selector. Tapos, ang gusto ko diyan is ilagay ko diyan yung parang border radius kasi 'di ba naka-border radius yung parehas natin na card, 'di ba? Ito at ito. At mapapansin natin iba yung pagka-curve nitong image sa pagka-curve ng mga cards natin. So that tells me na okay, it might be the same class, 'di ba?
And then since parehas lang siya in my eye, the same curve, no? The same roundness. So, lagay ko diyan, for example, radius, tansya ko 10px. Okay, so siyempre hindi yan kakagat kasi siyempre saan mo nilagay yung card? Wala pa dito sa ano yan eh, wala pa dito sa ating index.html file. So, ang ilalagay natin dito is class card. Tapos siyempre para makita natin yan, ang gusto ko, for example, parang background natin for now is white. So, let's see kung kumagat siya. Ayun naman guys, kumagat siya na. Ayan oh, meron tayong ganyan, mga borders, tapos white siya, and then we targeted, ayan, nakikita natin si gengineer.dev dyan sa ating loob ng div. Nakasunod. Nakasunod. Ayan, fallback font, tama. Nakasunod? Yes. Ayan. Huwag hintayin kung nagta-type nyo, guys. Ay, ito pala, baka di kayo naka-dinner ha. Kasi kinapture natin yung buong dinner. Na-enjoy nyo yung mga ganito, guys. Nagiging programa na tayong lahat, no? Ayan. Ngayon, ayan, no, so ganyan, no. As you can see, nako, he captured the buong, ano, the width, no, ng viewport natin. So, ang gagawin natin, syempre papalitin natin yan, guys. Grabe naman. Kasi syempre kailangan natin sumunod dito, 'di ba? Para gumanda siya. So ngayon, i-clean natin 'yan. So, ang gagamitin natin is width, no? Width 400px for example. Let's see kung ano, kung 'yan, kumagat siya, 'di ba? 400px, naging lumit siya. So we just used width property and then we put the value 400px. Questions? Type 9 kung gets. Type 9 kung gets, guys. Ayan. Alright, guys. Very good. Wait lang. Ayan, no? So, as you can see, guys, ayan. So, pangit siya, no? So, ang lalagyan lang natin first and foremost is itong padding, no? So, para magkaroon siya ng space sa loob. Layo ka naman, din ako makahinga, diba? So, ngayon, ano kaya padding nan? Sabihin natin padding is 10px. Padding 10px. Para kayo nasa loob nan, aba layo-layo ka naman. Ayan. Nako naman guys. So, nagkaroon siya ng space. Sorry. Ayan. So, nagkaroon siya ng space. Pero kasi, ang nangyari ngayon, dahil may padding 10px ka, sumobra siya sa calculation. Di ba? So, nagkaroon ka ng ganyan, ng extra spacing. Yung width mo ngayon, syempre included yung 10px na padding. Di ba? So, ngayon, gagawin natin is papaikli natin itong width. So, 390px for example, tingnan natin. Lumagpas pa rin siya, 380. Sige, 380 nga, no? Ayan, tama, kasi 10 plus 10 nga pala. Ayan, so, gengineer.dev. So, adjust nyo lang. Ayan, bumalik tayo sa dating, ano natin, dating tayo. No? Questions ba, guys? I-type ko lang dito yung card na code. Kasi, for sure, may mga di nakasunod. So, tayo ay mabuting mentor. Sige, may recording naman. Sige. Ingat ka, Zairo, ha? Tandaan mo, mahal ka namin. Ayan, so yan. Yan yung nilagay natin. So, naglagay tayo ng width na 80px, padding 10px, yan, white, bordering sa 10px. So, what's the next here? Siyempre, ngayon ang gagawin natin is, nakasunod ba? Type 7 kung nakasunod. Ayan. Ngayon, balik tayo dito. So, siyempre, ang pangit pa ng ano natin, white, my goodness. Gusto natin yung parang may style. Gusto natin yung parang may swag, no?
So, ngayon ang gagamitin natin na website ay cssgradient.io, I think. cssgradient.io, ayan. Para di na kayo mag-guess 'no, kung anong gradient yung gagawin niyo, 'no? Di na tayo magge-guess guys. So, sa mga good Samaritan diyan, type, ilagay niyo na lang 'yan sa tools para makita kaagad ng mga kaklase natin, ne. Okay. So, cssgradient.io, para di na kayo manghula 'no, kung ano yung itsura ng gradient yung hintayin natin sila mag-load siyempre sa Pilipinas tayo, eh. Siyempre 'pag Pilipinas tayo, um, alam naman natin mabagal internet natin. Ayan. So, sa una tatlo 'yan 'no, nag-ping siya kaagad kasi yung ginamit ko kanina. Anyway, so ayan, gagawin natin diyan is siyempre para mahula natin ng maayos 'yan, ayun dun refer to the image dun sa general chat natin. So, ayan, select niyo 'yan, copy, tapos refresh na lang natin 'no, refresh na lang natin 'yan, photopea.com, reload, ayan. Ayan 'no, so hintayin natin mag-reload. New project, dapat sa clipboard na siya, dapat, kinopy mo na siya, tapos new project, same din, ayan. Hintayin mo mag-update yung width tsaka height, create, and then control V. Ayan, nakasunod. Nakasunod ba guys? Nakasunod, yes sir. Ayan. Check niyo yung rank niyo, baka nag-rank up kayo. Baka sabihin niyo di kayo nag-rank up. Naku, ayan. So, dun pa rin sa dati 'no, color picker na 'yan, and then select the pink, tapos copy niyo 'to, yung hex code, yung may pound sign, okey? And then punta kayo sa cssgradient.io, paste niyo, ayan. So, ping, ayan 'no. Tapos after that, dito naman, okey, na-paste na ba dito sa unang ano, unang hex code, yung napili natin sa color picker guys? Kindly type letter D as in David. Ayan, okey. Ngayon, dun naman tayo sa ayan, dito sa part na 'to, sa last part. Kasi gradient 'yan guys, eh. So siyempre, hulaan niyo rin yung pinaka-last part. Ito, ayan. So, 'yan, reload, ayan. Tapos new project, tapos 'di ba nag-update siya 5899. So create, control V, color picker, muscle memory niyo lang dapat 'yan. Select, and then get the pound sign, put it here sa second, and then boom. Ayan. So ngayon, nagawa na ba natin yun guys? Type letter A kung nagawa na. Yan, letter A. Alright. So ngayon, tingnan natin kung magkamukha na sila 'no. O yan. So nakita natin medyo parang ano, eh, 'no, as you can notice here parang may pagka-white siya sa gitna 'no. So ang gagawin natin diyan is we're just going to add, ayan may plus sign siya. Just click somewhere here in the middle. Ayan. Uy, gagi. So, A54 tanggalin natin 'yan. Ayan. So parang dito gagawin natin siyang ay wait lang, hindi pala ganyan. So puwede natin i-drag ng pa-gano'n. Ito pala, ida-drag natin, ayan, oh. I-drag mo na lang palang pa-gano'n 'yan guys. So
ganyan. Ayan, So, ngayon magkamukha na ata sila, tama ba? Magkamukha na ba sila? Parang medyo magkamukha sila. Ayan, drag na natin yung ganyan. Tansyahin-tansyahin niyo lang guys, ayan. So, sabihin natin yan, ganyan yung itsura niya, 'no. So, ngayon bababa ka. By the way i-drag mo lang yun, i-drag mo lang, tama. So, ayan 'no. So, type letter O kung na-drag na. Ayan, okey. Ngayon, pababa, ayun oh, copy to clipboard. Yun oh, copy to clipboard guys. Oh gosh, ang dali na ng buhay niyo, hindi na kayo maggaganyan. Although, of course, gagamit kayo ng linear gradient the value and then put these things. Pero para di niyo siya isipin, isipin mo ba yan guys? Meron ng ganitong tools, 'no? So, ilagay niyo lang diyan 'no, card and then sa card na ano natin, dito sa card, paste yan, okey. Ayan. So, sa card natin nilagay natin siya and then let's see. Sa card natin nilalagay, sa card na 'to. So, let's see sa card class. So, dito, ayan, medyo pagka-dark siya pero ayan na natin. Ayan. So, at least may kulay na may gradient na yung ating card. Questions? Nakasunod ba? Try kong i-copy paste yung itong thing. Tapos ilagay ko dito. So, type nyo letter G as in Genesis kung nakasunod. Kung pinis nyo na yung kinopy to clipboard nyo dyan sa ating card na selector. Oh my gosh, pati si Nits, overkill. Overkill, Nits. Huwag ka na sumali dito, Nits. Heist! Ikaw daw magtuturo sa akin eh. Ayan. Ayan, no guys. Ngayon, nakita niyo yun guys, black, ew. 'Di ba? Ito, white. Medyo maganda sa mata, 'di ba? Medyo maganda sa mata. So ngayon, gagawin na natin diyan, color property, and lagay niyo white. Ayan, so we just put color property, this is for the text, no? Ayan, elements, text. And then, we put the value white. Ngayon, pagka diyan, yon lumabas ang white text. Lumabas siya. So, parehas sila ngayon, magkabati na sila ngayon, 'di ba? Okay. Any questions, guys? Type U as in umbrella kung gets. Yon naman. Na-gets nila. Nako po. Ang bilis nila maka-gets. Ayan. Alright. So, ayun na ano pa ba? Ita-target pa rin ba natin? Okay, tapusin na natin. AJ, okay lang ba mag-overtime tayo? Hindi na ba si AJ? Actually si AJ nga graveyard shift yun, umabot yun ng madaling araw guys, Okay lang, ayan tapusin lang natin 'to, para meron tayong ayan ma-topic din natin yung display flex, Okay. Ngayon, um, magkakaroon tayo ng pangalawang card. So, another card 'to. Ito na ngayon si class. Puwede mo na ngayon siya gamitin sa multiple styles. So, dito lagay natin ano yung ilagay natin diyan? Actually it's letter P, P tag. So, dito sa P tag natin ilagay natin diyan is DC username genengineer.dev, copy paste na lang natin. Ayan, So, dito, ayan, nag-multi-line siya so puwede nating i-ganyan 'yan. Wag na lang, hindi naman siya masyadong mahaba. So, ayan 'no. So, this username dot engineer p tag paragraph.
So, lalabas dapat siya dito. Ayan guys, 'no, lumabas siya. Kaso ano napansin niyo? What did you guys notice? Ang na-notice natin ay yung background iba, 'di ba? So, anong gagawin natin? Siyempre, yung tropa natin na tool, 'di ba? So, ngayon, tama ba? Yung gagawin natin, 'di ba? Tama ba guys? Gagawin natin CSS Creator tayo guys. O baka gusto niyo ng ano, mano-mano. Naku guys, ayoko din ng mano-mano guys eh. Pang ano 'yun, pang old school, 'no? Siyempre gawin natin with tools, 'no? So, copy natin 'yan. Ayan. Punta tayo sa Photopea, reload lang natin the entire thing. Puwede mo naman i-remove file pero kasi ang bagal kasi ng laptop ko guys, 'no? So, 'di naman siya mabagal kasi ano siya, medyo high-end naman. Pero puno na kasi yung storage. Ayan 'no, wait lang, papakita ko lang sa inyo real quick, this PC. Ayan na lang siya guys, 95 MB na nga lang guys. So, create natin, ayan, tapos paste. Tapos, ayan, ayan. Okey, nakasunod ba? Nakasunod ba guys? Mano-mano, unggab-unggab. Ayan, so hex code, ayan, hex code. Tapos ilapag na 'yan dito guys. Nilapag na eh. O 'yan na. Tapos gano'n din gagawin natin sa dito sa side na 'yan, 'no? Dito guys, dito guys. Tapos, Photopea, 'yan, reload. Tapos siyempre kaya magabang na lang kayo ng mga hex code, 'di ba, na ilalagay niyo sa csscreated.io, 'di ba? Yung ilalagay ko sa csscreated.io, yun din naman ita-type niyo, 'di ba? Di niyo na ginagawa yung Photopea, 'no, yung pag-paste, 'di ba, 'no, guys, 'no? Sino guilty? Sino guilty? Sino guilty? Nakita ko kanina, 'di ba, nag-aabang kayo na nagta-type diyan yung anong hex code, eh. Pero siyempre tayo mabait tayong mentor, so dun pa rin tayo, magke-create pa rin tayo, 'di ba? Naman, mag-create tayo diyan, guys, oh, paste. Ayan, oh. Oh, color picker. Tatanong pa ba ako, may nakakasunod pa ba? Siyempre. Oh my God, may good Samaritan diyan. Oh, 'yan, maglagay na, oh. Ayan, go, do your thing. Oh, sino man kayo diyan. Oh, oh, 'yan, type niyo na ang mga hex code na 'yan. Nahiya pa kayo, guys, Diyos ko Lord. Na, oh, 'di ba? Okay. Ayan, oh, so finish natin 'yan. So siyempre gagawin natin siyang kamukha nito. As you can notice, 'yan yung violet na 'yan, we drag that here daw sa side na 'yan, 'di ba? Parang 'di ba, parang hindi naman siya overpowering dito sa bandang gitna or bandang unahan. So i-drag niyo 'yan guys dito, 'no, para magkamukha sila. Actually 100 na nga, oh. So, ayan, and then we're going to copy this to clipboard, 'no? So, again sa mga good Samaritan diyan pakisabi, dinrag natin 'pag ganito. And then yan yung ating ano, tapos clipboard natin, ipe-paste natin. Ngayon may problema tayo guys. Anong problema? Ngayon for example, if we do that 'no, we paste it here, ang nagiging problem diyan guys, ay nagiging nagiging ano, parehas yan 'di ba? So ngayon, anong gagawin? Ang gagawin natin, gagawa tayo ng separate na class. So, bibigyan natin ng Discord details na pangalan, paste mo 'yan, and then lagay mo dito sa Discord details. Ngayon, dito sa Discord details na 'yan, diyan yung specific na
color, no? Yung specific na color, ay wait lang naghang ako. Ayan, no? Pero, ang magiging problem na ngayon natin ngayon diyan is siyempre we want to retain the same properties as the card. Ano yung gusto natin i-retain? Yung border, 'di ba? Yung padding. So itong border radius, itong background erase na nga natin 'to. Ayan, erase natin. Ayan. What I want to retain is this 3. Pero ayaw ko nito, no? Kasi gusto ko different siya. Gusto pati color white, gusto ko siya ilagay sa card. So parang template, no? Ngayon, ang gagawin natin diyan, since magkaiba yung color ni ito at nito, 'di ba? So ang gagawin natin siya is itong card na 'to, bibigyan din natin siya ng separate na, separate na class. So dito, lagay ko dito .name and then i-copy ko 'to, Control X, i-paste ko, ayan. Ayan siya, 'di ba? And then add ko dito sa name. No. Tapos, yun kasi yung class na 'to, puwede siya tumanggap ng 2 classes. Pero in our case dito sa CSS na 'to, we, put 'no, specific styling for the name class, uy, gagi, and specific styling for the card class. So ngayon, although, dalawa siya dito, pero ayun na, it applies 2 stylings. So una sa card, and then pangalawa si name. So as you can see, magkamukha pa rin si card and card, no? Let's check if it affected anything. Wala, 'di ba? So ngayon, naapektuhan yung card. Bakit naapektuhan si DC username? Kasi ngayon, yung card na 'to, ito ngayon yung tinitingnan niya which is walang background color, 'di ba? Pero as you can notice, itong card nito, it gets the styling of this one and this one. Gets? Gets ba yun, guys? Gets root. Alright. Ang sakit ng leeg ko. Ayan. Anyway, so ngayon si card, bibigyan mo na ngayon siya ng Discord details. Ngayon, ang gusto ko i-demonstrate dito, yung kanina 'di ba, yung pound sign, 'di ba? So ngayon, ilagay ko dito, ID, Discord details. Ayan, Control S. Tapos ito, pound sign. Ayan, pound sign. Ano nga ulit yung ano? Yung pound sign is for ID, yung dot is for classes. Again, itong ID na 'to, it's for unique, no? Parang ID sa school, ID sa classroom, 'di ba? Lahat kayo may specific IDs, pero di kayo magkakaparehas na, 'di ba? Siyempre pagkakakilala niyo 'yun, eh. For example, kami ni Ivan, 'no? Tama ba parehas kami Ivan De Jesus sa ID, 'di ba hindi? Siyempre ako, David Genesis Padaglorio, siya Ivan De Jesus, 'no? So kaya yung ID, it's for you. Di ko pa puwedeng suotin yung ID ni Ivan, at the same time, di ko puwedeng suotin yung ID ni ano, di niya puwedeng suotin yung ID ko. Pero yung class, as you can notice, 'no, ilagay natin 'no, ayan guys 'no, as you can notice, 2 elements, they got the same class. Parehas sila ng uniform, 'no? Magkaiba man sila ng kulay, pero parehas sila ng styling, ne. So, ayan. Parehas sila may border, parehas yung text color nila ay white, parehas sila ng padding, 'di ba? Ngayon, yun ang pinagkaiba. Class, you can apply that everywhere, no? You can apply that everywhere on the page, even sa kabila. Pero IDs for dapat specific lang siya dun sa web page. Ne? So, any questions so far?
Nice, Ivan Pogi. Sino yun? Ano yun eh, another ID kasi yun, yung Ivan Pogi. Any question guys? The answer. Grabe guys, kanina ko pa nakikita dito yung ano, CBSU. Hi guys, CBSU, shout out sa inyo, CBSU. Ayan. Hello, hello sa inyo. Ayan, GDC Film, hello din. Marami din kayo ngayon. Ayan. So ngayon guys, another missing piece ng ating buhay is this guy. No. So ngayon, ang gusto kong gawin diyan, um, is the IMG, no, image. Kasi image naman siya, eh, 'di ba? IMG. Ito guys, gagamit tayo nito ng Stack Overflow. Kasi, yun nga guys, it's actually a skill, no? Kasi yung ating Discord.png, it's actually blue. Makikita ba natin dito? Blue yan eh. 'Di ba? Blue yung color. Yan ang nangan natin. So, source, assets, hanapin natin, pasok tayo, Discord.png, alt, Discord logo. Discord logo. Ayun, no? 'Di ba? O ngayon, reveal yourself. O hindi yan. Ito. O, 'di ba ang laki niya? Parang nagpapakilala siya. Pinapakita niya kung sino siya, 'di ba? Isa siyang Discord logo. So ngayon, papalitin natin 'yan. Height is what I want. The height niyan is, sabihin natin 50px. 50px. Pero naman lumit ka. Wag mo sobrang laki. Ayan, 'di ba? Eh ngayon blue siya, 'di ba? Hindi natin siya makita, guys. So, ngayon gagamit tayo ng Google. Ayan. So, ito kasi yung titulo ko ng Scrimba, no? Actually titulo ng Scrimba is how to search yun nga sa Stack Overflow ganyan. So, type na tayo diyan, change image to white using filter. Ayan. CSS. Di ko na ilagay yung CSS. Ayan. 'Di ba? Na-search ko siya kanina. Ayan. So, meron tayong CSS filter. So, filter property siya. So, gumamit tayo ng Stack Overflow. Ayan. Gumamit tayo ng Stack Overflow. You can use filter property kung saan daw brightness makes all images black. So, parang two parts yan. So, una tong brightness 0. Ginawa niyan lahat black. Of course, yung transparent na parts, hindi niya gagawin black yan. Pag naka-PNG. Kasi wala namang kulay yun, di ba? And then, invert is mula sa black, naging white. No? So, ganun yung ginawa niya. Ngayon, copy natin siya kasi favorite natin yun eh. Stack Overflow. Siyempre bisitahin niyo din, upvote niyo din guys kasi ginamit natin eh. Ne. So, ngayon, copy natin. Tapos, i-paste ni. So, gumamit tayo ng filter. O ngayon, problema dyan. Okay, may problema tayo guys. Paano natin ita-target yung IMG ngayon? You have options. Pwedeng IMG, no? Pwede nyo ilagay ng class yung Discord logo. Pwede nyo ID yung Discord logo. Pero let's try this thing, no? Try natin to. Yung Discord details. And then I will use the, ano to? Greater sign? Greater than sign to Ayan. And then IMG. So what this essentially does is that underneath Discord details na element, I will go and see IMG, which is of course this one. So nasa loob siya, 'di ba? Naka-indent siya sa loob. So hanapin ko 'yan. So yun nasa loob ko. So parang pina-point ko 'yan. Okay. Under Discord details, I point IMG. And then let's see kung kumagat siya. Ayan, kumagat siya guys. 'Di ba kanina blue 'yan? Ngayon naging white. Ne. So, ayan. So, i-ano natin, i-paste natin yung ating ano,
tropa. So, baka may hindi naka-chat. Ayan. So, any questions? Nakasunod ba guys? Kailangan bang i-control Z natin? Pwede ba mahingi source code? Yes, i-upload na sa GitHub yan. O, di ba? So, dito kagad yan guys. May source code yan. So, punta kayo sa github.com/fwdp. Wait lang Punta kayo dito. Tapos, makikita niyo sa beginner challenges. So, beginner challenges. Ayan, beginner challenges. Ayan siya. Tapos makikita niyo siya dyan yung source code nan. So, pindutin niyo na lang yun guys. Okay, may nagawa na yan kanina na ano kayo na-upload ko yan. Alright, so sa mga nandyan na may mababilis sa internet, nasa Pilipinas tayo, so kindly help me na lang guys, okay? Okay. Ngayon, the next thing in the business is to make this thing, no, in the same row. So ngayon, ano kaya gagawin natin guys, yung papadali sa buhay natin? Anyway guys, nakasunod ba? Type M kung nakasunod. Nakasunod. Wow, galing na. Ayan. Feeling ko yung iba dyan nag-M na lang para makakain na sila ng dinner. Guilty? Guilty na eh. No guys, no. Alam ko na yan kasi recorded yung session eh. Heist! Sabi na nga ba? Sabi na nga ba guys? Kasi may source code pang sinabi si Mentor na ako naman. Anyway, nagets niyo ba? Nagets ba guys? Nagets ba? Sige, yun, may interview pala siya. Sige, good luck. Bigyan niyo naman ng good luck si Renz King. May interview daw siya. Isang good luck kay Renz King. Ayan. Tag niyo naman si Renz King, guys. Kanina kayo nag-good luck sa akin ba, guys? Thank you. Heist. Ayan. Ayan. Good luck nyo, guys. Yan, dami-dami na ninyo, 72. Lahat nyo, i-good luck nyo yan, guys, ha? Para maramdaman niyo yung support ng community natin. Now, next thing is, yun nga, ano yung nagpapadali sa buhay natin, no? It's the display flex. No, so enter mo dyan, display flex. So, dito ang ginagamit ko lang dyan is, the positioning, the ordering of stuff. It really helps me with, halimbawa, gusto ko i-center, o gusto ko i-align yung mga items within the div. So, display flex helps me kung may mga certain columns. So, display flex also helps you with that. Kasi naman mag-float thread ka, gumamit ka ng mga float property na yan, mag-flex ka na lang. O isa pang option diyan is grid, 'no? Another is grid, CSS grid. Pero here we will use flex. Let's see kung nag-iba yung itsura dito, wala pa 'no? Ay nag-iba na. So by just typing display flex, nag-iba na yung orientation ng nasa loob. As you can notice, lahat sila nag-push to the left. To the left, to the left. Everybody blah blah to the left. Ayan, nag-display flex ka lang, gumanon na siya, 'di ba? Ngayon bigyan natin siya ng konting pagmamahal, okey? Kasi dito type niyo muna display flex sa Discord details na ID. Type niyo muna guys. Type. Ayan, naku naman siyempre. Siyempre Revilye. Revilye tama ka diyan. Ayan, display flex, 'yan. Ilagay diyan sa Discord details. Saan ba ilalagay guys, 'di ba? Siyempre sa Discord details. Kasi yun kasi yung kanina na nagkagulo 'di ba? Naka-center lahat. Bagay, bakit kaya center yun? Kasi gumamit tayo ng center tag dito sa HTML file natin.
Ngayon, display flex. Wait lang, medyo naghahang ako. Medyo nagiging Pilipinas na yung aking laptop, guys. Okay, so let it rest for a moment. Ayan. Ayan. Alright. So, AJ remind pala dun sa ano, sa mga ano natin, sa mga Mentis natin for Mobile Dev 2 ano, na overtime man tayo sa ano, sa Android, sa web dev. Ne. Sige. So, ano pa ba guys? Nag-display flex na tayo. So ngayon ang gagawin ko, ano 'to? Saan na tayo? Ito. Ito display flex na diyan 'no. So ngayon, ang gagawin ko diyan ay ito na. So, lalagay ko siya ng gap na let's say 10px. So yung gap na yan, that gap property dun sa flex, yan ang nagbibigay ng gap in between. So yun, di ba? Kanina na magkadikit sila, pero ngayon ay meron silang spacing. Meron na silang social distancing. No? Okay, so na-type na ba natin yung gap na 10px? Na-type ba natin guys? Actually, ito i-close ko muna to. Ayan. Itong gap 10px under Discord details na gawa na natin yung guys. Okay na po. Ayan. Ayan, display flex. Kaso di ako nag-gym. Ayan. So ngayon, another problem guys. Nandiyan sa, di ba, na puso siya eh. Ang gusto ko dyan is naka-center. So gagamit lang ako ng justify content. Ay, tama ba? Ayan, tama. Justify content. And then center. Para mag-center sila. Which is, ayan. Ay, hindi pala yan. Yon. Mag-close na natin yan. Ayan, di ba? Magkaparehas na ngayon sila. Tama ba? Alright. We're doing something, guys, no? So, close na natin to. And then, now we have our finished product. So, palakpakan nyo naman sarili nyo, guys. Sana hindi nyo ginamit yung picture ko, ha? Dapat picture nyo. No? Baka gawin nyo souvenir. Yan. Okay, guys. May natutunan ba? Hays! Pero siyempre guys, di lang kayo ayoko ng nanonood lang kayo ha. Ang gusto ko, happy kayo. So ngayon, puwede kayong gumawa ng sarili niyong gano'n na style. So kung gusto niyo inspiration, tingin kayo dun sa main post natin. Ito, fb.com. Like niyo na din yung page natin guys kung hindi pa kayo nagla-like 'no. FB, FWD Peers. Yun yung Facebook page natin. And then, makikita niyo naman yung ano, eh, makikita niyo yung mga ayan, oh, yung 13 messages. Oh, ayan, naka-pin naman siya, naka-feature naman siya. So, kung gusto niyo ng inspiration, puwede diyan. Tapos kung gusto niyo makita 'no, kasi di pa revealed yung Figma. So, puwede din naman yung ginagawa ko kanina yung snipping tool and then paste niyo dun sa Photopea. And then malalaman niyo yung hex code, 'di ba? Tapos gamit kayo ng CSS Gradient.io and then all that stuff, no? So puwede niyong gawin 'yon dito, no, sa ginawa natin, okay? If you want lang naman na inspo natin, okay? Ngayon kung gusto niyo sarili niyong design, puwede din siyempre, siyempre din natin kulong yung creativity natin dito sa, ating community. So, feel free to explore na parang ganito din itsura or whatever kung gusto niyong gawin. And then magpo-post ako ng, YouTube, parang tutorial kung paano mag-setup ng GitHub, yung parang GitHub code ganyan. Gagamit kayo ng GitHub desktop to push, pull, para ma-push niyo dun sa ano. Pero puwede niyo siyang gawin sa inyong local machine naman, sa inyong computer. Tapos i-display niyo, ayan guys, para maano kayo,
para maging active naman kayo server natin dito sa ating 100 days of code, pati na rin sa ating FB group kung gusto nyo talaga mag-rank up para sa mga raffle prizes. Paano yung customize new tab? Ano yun? Ayan. So, ano pa ba? Okay, Flexbox. So, kung gusto niyo matutunan yung yung the way we use display flex kasi admittedly when I first started it learning it for the first time, so it was really tricky, no? So, meron tayong Flexbox Froggy. As you can see, no, I played the game kasi I was a beginner, 'di ba? Beginner rin naman ako eh. So, noon, last year. Ngayon medyo marunong na. So yan, no, display flex, ganyan. So, kung gusto niyo matutunan, si Flexbox Froggy. Ayan. Ayun, yan. Thank you, Isbo Seth of APC. Pogi yan, guys. Si Seth. Ayan. So, yan. Flexboxfroggy.com. Ayan, dyan kayo mag-aral. I mean, try daw. Diyan kayo mag-aaral ng ng Flexbox in a fun way, no? Guys, sa mga ating good Samaritan diyan, pakilagay sa tools or games ba 'yun or courses. Ayan, so diyan, ilagay niyo 'yan sa resources na category, yung Flexbox Froggy. Okay? Meron ding isa pa na nilaro ko dati, basta search niyo lang Flexbox game kasi usually ang hirap kasi na mahirap kasi 'yan. Yung kanyang concept medyo ayan, Flexbox Defense 'to. Kaya di ko na siya ginawa kasi medyo na-gets ko naman dun sa Flexbox Froggy. So, ayan, another way to learn Flex. Tapos, meron naman tayong MDN Docs. Yan, as I've shared you guys yung HTML, CSS learning resources. So, if you wanna advance, meron dito sa Scrimba. Ito yung palagi kong nire-recommend. So, Sira, yakagin mo 'tong mga members natin na samahan ka, ha? Ayan, intro HTML, CSS, diyan kayo mag-aral. Kung gusto niyo lang mag-advance, kasi meron naman tayong lessons dito eh. Meron naman tayong but if you wanna be advanced, if you wanna shift careers that fast, so yan, samahan niyo si Sira, si April May Bosco, yan sila Lane, they're learning this pati rin si AJ Menes, our mentor, he also learns yung JavaScript. Okay? So guys, any questions before we move to our next workshop? Di ko alam kung nagsisimula ka na ba siya? Grabe, di nabawas yung audience natin kung nagsisimula siya. Ayan. Kasi na-enjoy din ni AJ Jimenez. Kinokopya siguro yung ko. Ay, wala pala. Ayan. So, kung makita yan guys sa 100 Days of Code, sa FB group, kung ano natutunan niya dito, my God. Oh, maganda, better, subukan niyo sa sarili niyo. Gumawa kayo ng sarili niyong ganon, then showcase to groups. Showcase to FB group natin, showcase sa ating 100 Days of Code, no? Para ma-inspire ang ating "Uy, 'pag may ginawa na 'to si classmate, gawin din naman natin," 'di ba? No? So, meron naman tayong source code diyan. Good night daw. Ayan. So, yeah. Any questions? Yan, study jams, tama, study jams. Actually, si GDSC UEC, ayan, sina Kurt, meron silang study jams if I'm not mistaken, no, sa kanilang. So if you're from UE, Caloocan, you may consider joining their sessions, no? And other orgs siguro adopt the same if they don't have study jams yet. So yeah. Maganda compliment 'yon here, no, sa ginagawa natin sa community. Okay? All right? So may questions ba guys? So type FWDP kung wala. I love FWDP pala, sorry. Type I love FWDP kung wala.
Yon naman, mga gusto mag-scholar. Naku, ginagaya si Sira. Paano ba yan? Hays! Sorry. Naku, baka sabihin niyo pinipilit ko kayo, ha? Sorry na, ha? Baka may gawin kayo, ha? Hays! Sorry, ayan. So, gagi. Ayan. I love FWD. Ano I love? Naku, hindi niyo ako ayan. Wala ito nagpapa-I love. Naku, pinipilit. Ayan, so hopefully guys may natutunan kayo. Habol natin sa susunod yung GitHub, no? For now, I want to see your your imitation of that kind of output. Pwede niyong kopyahin, pwedeng hindi. Basta gawin yung yung gagawin natin na parang may snipping tool, gano'n. Hahanap ng hex code sa Photopea, ganyan. Kasi, ayan, no? Ayan, okay? So, thank you guys. Pasa ko na 'to sa next guy. O AJ Jimenez, magparamdam ka ulit. Type ko ulit pre para mahatak kita dito. Ayan na. Sabihan mo na din yung in-invite to speaker natin. Aakit na yan. Ayan, nandito na si oh, Hello. Sorry. Oo, kailangan kang bumaba, Kailangan kang Di, bumaba. di, pwede na yan. Ay, nako. Sige, bababa na ako. Ayan guys, sige. So, meron ba So, dito excited? Excited sa Android Dev? Type letter. Hindi, ganito lang. I love AJ Jimenez kung gusto niyo ng Android Dev. Java Android Dev. Ay, hindi. Putulin mo yung recording para putulin mo yung recording, Ivan. Para